Ayon sa ulat na inilabas ni Ethan Houghton ng Sports Illustrated, posibleng makuha ng Lakers si Keegan Murray mula Sacramento Kings, kapalit ni Austin Reeves. Kasama sa panukalang ito ang isang 2027 first-round pick na ibibigay sa Lakers, habang si Reeves naman ang mapupunta sa Sacramento. Samantala, kung titignan ng datos, malinaw ang kaibahan ng dalawang manlalaro. Si Keegan Murray ay nagtala ng 15.2 points, 5.5 rebounds, at 1.7 assists per game noong nakaraang season. May shooting percentage siya na 45% mula sa field at 36.7% mula sa 3-point line. Kilala siya bilang isang solidong 3-and-D forward na may defensive rating na 112.3 ayon sa Basketball Reference. Sa kanyang presensya, nakatulong siya sa Kings na magtapos ng season na may 46 hanggang 36 record, katumbas ng 561 winning percentage. Si Austin Reeves naman ay nagrehistro ng 13.8 points, 4.4 assists, at 3.2 rebounds kada laro. May shooting percentage siyang 48.5% mula sa field at 36% mula sa 3, at offensive rating na 116. Mas mababa ang average niya sa puntos kumpara kay Murray, pero mas malaki ang kontribusyon niya sa playmaking at ball movement. Hindi pa rin nakakapirma ng bagong kontrata si Reeves, kaya't nagiging malaking tanong ang kanyang long-term future sa Lakers. Ayon kay analyst Kevin O'Connor ng The Ringer, Reeves is a glue guy. Hindi lang siya scorer, kundi nagbibigay din siya ng stability at composure sa loob ng laro. Para sa Lakers, ang pagkuha kay Murray ay maaaring magbigay ng mas malinaw na defensive identity. Sa ilalim ni Coach J.J. Redick, nakatuon ang sistema sa spacing at ball movement. Sa presensya ni Luka Doncic at LeBron James bilang primary creators, ang pagkakaroon ng isang batang 3-and-D player ay malaking tulong. Dagdag pa, makakakuha pa sila ng 2027 first round pick, isang mahalagang asset na pwedeng gamitin sa future trades. Ngunit mawawala naman sa kanila ang versatility ni Reeves, na kayang mag-adjust bilang secondary ball handler o spot-up shooter depende sa sitwasyon. Sa panig ng Sacramento Kings, ang pagpasok ni Reeves ay magdadala ng dagdag na playmaking at shooting para kay Domantas Sabonis at DeMar DeRozan, na ngayon ay nasa core ng koponan. Si Reeves ay kayang maglaro on-ball at off-ball, bagay na magbibigay ng flexibility sa kanilang offensive sets. Subalit mawawala sa kanila ang depensa at youth ni Murray, na ayon kay Zach Lowe ng ESPN ay mahalagang piraso para sa long-term competitiveness ng Sacramento. Ang trade ay magdadagdag ng immediate help, pero may kapalit na risk sa depensa at sa kanilang future development. Mahalagang banggitin din ang papel ng supporting cast. Sa Lakers, nariyan sina Jared Vanderbilt at Dalton Knecht na maaaring sumalo ng minutes sa wing positions, habang si DeAndre Ayton ay patuloy na magiging anchor sa paint. Sa Sacramento naman, kung makuha nila si Reeves, kailangang mag-adjust sina Kevin Huerter at Malik Monk bilang mga off-ball shooter at scorers. Ang integration ng mga ito ang magiging susi kung paano gagana ang bagong rotation. Sa kabuuan, ang panukalang trade na ito ay nagpapakita ng dalawang magkaibang direksyon. Para sa Lakers, ito ay pagkakataon na magdagdag ng batang 3-and-D player at makakuha ng draft asset para sa hinaharap. Para sa Kings, ito ay paraan upang magkaroon ng karagdagang playmaker at scorer na kayang tumulong agad. Ngunit gaya ng maraming hypothetical trades, nananatili itong tanong kung alin ang mas mahalaga, ang immediate contribution o ang long-term development. E-comment ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang Lakers updates.